Dali, hapon pag-aistoryahan. Dali, hapon pag-aistoryahan. AWR 360. Dalayawon ang ngalan sang Dios nga sa sini nga kapunon mga ka-360 maghimo naman kita magiwat naman kita sa aton nga programa. Kamusta ang akon nga pinalangga nga mga kauturan, ang mga pinalangga na akon nga nagasunod sa aton nga programa karon. Isa ka dalayawon kag halangdon nga tion nga aton na angkon tungod ka halangdon ang aton nga Dios nga nagatag sini sang bilidon nga oras, bilidon nga panag-on nga makapalayag naman kita sa sining aton nga pagtulunan o kung sining aton nga programa diri sa AWR 360 Bacolod. Ang inyo lagad Brother Ray Rios sa programa naton Dali aton pag-aistoryahan. Sige hapon kita mga ka-360 magatuon kita sa mga importante nga mga kaalam para sa pagpauswag sa aton kaangtanan sa aton nga Ginoo. Sa aton da nga mga kauturan, mga kabyanan naton, mga abyan naton nga nagatamod, nagasunod sa aton nga programa. Akon kamo ginapasalamatan kay sa aton nga pagtalakay sining aton nga mga pagtulunan, yari kamo nanging kaupod nakon. Siyempre upod ko sa gyapon diri sa studio si Ka360 Brian Lacson. Kay kun wala siya, wala mahimo. Importante na di siya. Hindi pwede madula si Ka360 Brian. No? So mga kulturan, mga kabyanan, pasalamat naton ang aton nga siyempre administrator naton diri sa Negros Occidental Conference, salin sa aton nga presidente, sa secretary, sa aton nga treasurer, kag sa iyang nga mga executive officers niya or iyang mga directors ng Negros Occidental Conference o po siyempre sa atong tatay-tatay diri sa Hope Channel Bacolod AWR 360 ang aton nga manager diri, ang aton nga communication director Pastor Joy Cantila nga aton subong naga-practice to magapanglugayawan ng mga aton yung mga ASI member kagaton mga ADPRO sa Central Philippine Union Conference this coming Friday, Saturday and Sunday kami activities dito. So dalayawon mga kuturan ang ngalan sang Dios tungod sa sini gingamit niya kita tanan sa sini nga kapunon. Mga abyan akon, pasensya gi kamo ha, hindi ta kamo meet lang isa-isa gid, pero kamo kabalo kung sino kamo. Ang ako lang ngayon sa inyo, aton i-like, aton i-subscribe, kag hindi lang kay like kay subscribe, aton man i-share para ining aton mga kabyanan, ang aton mga kulturan nga it might be ulihi sila, wala sila pamati isang live naton nga telecast sa sining nga kahaponon. By the way, ato program ga-start kita at 5 o'clock to 6 o'clock every Tuesday and Thursday. Na muni nga aton nga pagtuon diri sa AWR 360 Bacolod. Aton gali nga mga abyan dira, mga kasi-upi. Mga kasi-upi, kamusta kamo? Kagina sa aga may kuan ako, may ara nako nga textmate kag chatmate kag may ara nako kuno nagapamangkot. So welcome kamo sa sining aton nga programa Dali aton pag-istoryahan sa gapon. Ang aton nga pagtulunan yari kita sa chapter 32 sang Patriarchs and Prophets. Patriarchs and Prophets chapter 32 page 368 ang aton nga pagtulunan. 369 na tapos na nato nagligad 369 ka 368 tapos na gid 369 part of 69 na tandog nato nagligad, but hindi kita makuturan aton ini supunan. Ang aton nga topiko chapter 32 the law and the covenants. Amo ning sugpon sa aton nga pagtuon mga ka-360 magadugang ang aton kaalam sa sini. So before we start, ginaagdata kamo sa pause for a while, pasalamat kita sang dakong gugmang ginatag sa aton sa Ginoo. Salamat laming belaan kagalando namon ni Dios tungod sa dakong gugmang ginatag nimo sa amon. Salamat sa proteksyon. Salamat sa paghatag sa amon sining higayon.
nga makapalayag naman kami sa kanginan pinaagi sa pagdulong sang pamalita sang imong dakong gugma ginatag para sa imong katawan. Ini nga mga pagtulunan ng pahayag ini kundo ano ikaw ka may gugmaon nga nag-amlig, naghatag sang assurance, naghatag sang tanan nga mga pagpakamaayo sa imong makatawan. Kag ini tulok namon o kung matalupangda namon kundo ano kadako sang gugma ginhatag nimo sa ila subong man sa amon subong nga panahon. Kay ini nga mga pagtulunan nagatudlo ini sang kaalam para kami magtubo subong isa ka sampaton kag isa ka napun-an sang kaalam nimo nga mga alagad. Salamat sa sining gugma gininyo namo mabaton ang imong kaluoy ginampo namon ini tanan pinagisimbog tong anak sa Jesus ang amon nga personal mo luwas. Amen. So mga kauturan, mga kaabyanan, mga ka-360 aton na ko nato na dunduman sa atong gitalikdan gitalakay naton ang pila ka mga issues na nungod sang mga pamaagi sang kaaway kung paano maupangan ang mga saad, mga kasuguan nga ginatag sa Dios sa iya katawan. Kag gitun-an man naton kung paano ginimo sang Dios ang iya makatawan nga ginamligan niya ini sa pagwa dito sa duta sang Egypto nga pinaagi sa iyang pagpakamaayo aton matulupangdan mga ka 360 nga ginhatagan niya sang tanan ginhatagan niya sang tanan nga kinalano nila protection sa adlaw, sa init, protection sa mga kasapatan, pagkaon, tubig, no? Makita naton nga sa sulod sa 40 ka mga tuig. Ini mga katawan nga dito sa duta sang kahanayakan nagapanglakaton wala nagpudpud ang ilang mga sandalyas kag wala nagdaan ang ilang damit. No sining gani sa akon mga kliyente o kung mga estudyante na ako manamunda sa Balay Silangan. Ayari kay may karon nga batch 4 sa Balay Silangan. Sila nila, sir, kung amo wala sila gilis-ilis, wala sila gilis-ilis, nuka mo ng mga butang hindi ko masabat. Basta nga ba sa blahang sulatan, ang ilang nga bayo, kag ang ilang nga mga sandalyas, wala nagkalapudpod, wala nagdaan. So ginproteksyonan sila kag wala sila nagbalatian. Kag ini mga ka 360 nga mga pagpakamaayong ginatag sang Ginoo sa imong katawan, luwas sa sina proteksyon pagit batok sa mga kaaway, batok sa mga pagingabot sa mga kung ato nero mga nasyon o kung mga ginarian nga ilang nga maagyan. Ningabot sila apang ang Dios nagatag sila sa proteksyon sa tanan nga bagay. Nga sa bagay makita naton nga sa dito sila kanayakan may madamo nga ups and down ang kabuhi sa mga katawan sa Israel, may madamo nga pagsupak apang ang Dios nagmangin maayo sila. Kag diri naton makita ang makuturan sang nagtabok na bala sila. Nagtabok dito sila sa suba sang Jordan, no? Sa suba sang Jordan, isa makuturan nakita ko nga ka-amazing sang ginimo sang Ginoo. Ang Diyos nagatag instruction sa kay Joshua kay Caleb subong sila nang panguna, wala na si Moses at that time kasi Moses napatay na before sila magtabok dito. Makita nato mga ka-360 nga sa sini nga pamaagi ini ang suba paglusong sang mga ining mga pari, no, nagadala sang Ark of Covenant, samtang naglusong pagtapak sa tubig, makita dayon nga nagawa ang tubig, nagmala ang alagyan, kag isa pa ato ang tubig nga halin sa ibabaw nga nagapanaog, nagpundo nagpundo ang sa dalom nga tubig nagpanaog tiyep matamat to dalos to sa dalom. Pero kung di sa babayaw, wala nagpadayon sa paglakat ang tubig. Kag wala man nag-awas ang suba, wala nag-awas ang pangpang sa mga kasubaan, wala nag-awas. Nila paminsar, kung di nagkadtong tubig man, hindi man pwede nga naguntat ang suba sa pag-ilig.
kay gailig ang suba, according sa kwan nagilig ang suba, pero ang diri ang nautdan nga parte amo to nagmala usbos at paraog ti siyempre madamo ang mga katawan sang Israel nga matabok sa duta pakanto dito sa Kanaan, pero makita naton ang protection kag ini nga hitabo naglabot ini sa hari isang Jericho nga nagdulong ini sang kakulba sa mga tawan mismo sa Jericho. Nagdulong ini sa kulba kaya nakita na batian nila. Siyempre ara sa kanayakan may mga espiya man ni, may mga spy ni ngaton nga mga ginarian sa palibot sang mga duog nga ginagyan sining mga Israelinon. Pero makita naton mga ka 360 nga sa sila mismo nagdulong sang kakugmat sa ila nanungod sa hitabo. Kag nagpayag sa aton nga kaangay bala sa kay Rahab. Si Rahab nagsiling, si Rahab nagsiling sa iya tagipusoon. Niya ang iya nga ginayo amo niya, our heart did melt, neither there remains any more courage in any man because of you. For Jehovah your God, He is God in heaven above and in earth beneath. So, makita na sa Joshua chapter 2 verse 11. Na-recognize si Rahab, nagamba siya nga ang amon mga tagipusoon. Meaning, nabatyaga niya ang tagipusoon man sa mga taga Jericho kay nakitaan niya kung nabalaan nila kung daw ano kagamhanan sang Diyos sang Israel sa sina nga panag-on makuturan samtang nagapanakaton sila. Kabalo man sila kung ano natabo dito sa Ehipto, no? Kung anong ginimo sang Diyos sa pagpadala sang Ehipto. So kung anong ginimo ya, amo man niya maglabot sa duta sang Palestinhon nga ining mga katawan dra sa Kanaan nakabatyag sila sang ginatawag nga kakulba. Nakita natin mga kate 60 kung do ano ka gamahanan sang Diyos sang mga Israelinon, ang matuod nga Diyos. Kaya ang Diyos nagpanawag sa mga Israelinon nga kinahanglan ano sila kay sila gin pakamaayo kagindayaw sang Diyos tungod sang ilang bisan pa sa ilang pagkadi matinumanon sa iya mga kasungguan apang tungod sang ang favor bala tungod ginpili sila sa Dios nga mangin supposedly mangin exclusive recipient sang iyang blessings, supposedly exclusive recipient sang iyang blessing. Apang makabalo kita nga kung ano ang ginahimo sining mga katawhan sa pihak sang pagpakamaayo nga ginatag sa ila sang Dios. Yet nakita naton ang Diyos wala ginagpalta sang iyang saad sining idolatrous nation nga nanging kaupo dira sa iyang sa iyang panong. Kaya hindi man sila tanan-tanan nagmatinumanon, may ara sila nga masinupakon. Apang kapabalos ato makuturan sang nagtabok na dito sila sa duta na sang Kanaan, makita naton pinili na to kay siling pa sa malaking kasulatan, only Caleb ang Joshua ngalin dito sa duta sang Ehipto ang nakasulod sa duta sang Saad. Meaning, mga new generations na ang nagulupod kay nakasulod dito sa duta sang Kanaan mga ka 360. So makita nato makuturan ang pagka masinupakon sa sinimang katawan. Kaya ang Diyos gani nagatag sa instruction, kung nato lang tawag, sinigyan idolatry and all the sins that followed in its train were abhorrent to God, and He commanded His people not to mingle with other nations, to do after their works, and to forget God. He forbade their marriage with idolaters, lest their hearts should be led away from Him. Amo gini. Ang Diyos may hatag ng instruction sa ila nga hindi sila dapat mag-mingle to other nations. Pero anong istorya? Kung nato natawon, yet they mingled
no? Ang instruction nga sa ila sa Dios pagsulod dito sa duta sa Kanaan, kinahanglan papason tanan ang mga kaaway. Pero ano natabo? Ay hindi gali way napapas kang iba niya nagpretend nga mga dumuluong sila kag nangin kabahin sila. Pero actually as we go on sa aton nga pagtuon may isayran tada kung sino ato mga tribo nga nagminggol sa mga katawan sang Israel. No? Kag ano sila? Ang instruction sila, hindi sila kinahanglan magpakasawa sang hindi nila kalahi. Hindi sila pwede magpangasawa kung magpamana sa mga idolaters. Pero batabo, ang balaan kasulatan nagapahig sa atong gasugid sa aton nga ano, ang ilang nga tagipusoon, ang ilang handom sa ilang kabuo, ang ilang kuan sa ila last of the flesh, amo to ang nagdulong sa ilang nagmasinupakon sila sa Dios. Hindi nato makita nga nangin buot sang Dios nga ining ang katawan nga walay unta dagta, amo na ang nadagtaan. Kag ato matulupang don nga sa piyak sini ang pagka may minatud-on sa Dios, no? Pagka may minatud-on sa Dios, wala ginagpalat nga ginbubo sa ila. Yeah? But God did not intend that these people in self-righteous exclusiveness should shut themselves away from the word so that they could have no influence about it. Hindi gusto sa Diyos nga isyat. Pero mga ka-360 kung naton ng tawon, may madamo nga mga katawan sa balaang sulatan nga gamit. Gani ba ko tura mga kaabyanan, aton ininisugtan sa aton nga pagbalik matapos ang aton nga pagpahanumdum. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Balik kita mga ka-360, sining atong pagtulunan, diri sa dali atong pag-istoryahan. Sa gihapon ninyo alagad, si Brother Ray Reyes, ang inyong taga-pamaba sa sining hapon, taga-wakal. By the way, ari gali sa aton diri karon sa aton nga Facebook, si Pastor Joy Cantela. Pastor Joy, regards sa akong sa aton na mga partner, nahanas tudo aton mga tingog, aton nga mga manugkanta dito sa Union this coming Saturday, Friday, Saturday and Sunday sa meeting sa ASI kag AdPro dito sa Cebu this coming few days na lang ng ginahulat. So, welcome sa aton nga programa. Subo man ang akong nga partner, Pastor Bacolod. Mayong hapon ang aton nga mga ka-COP, mayong hapon dira. Mga ka-COP na naga-greet sila sa aton. COP naton from Mindanao. Nangin partner naton, no? May AWR kita nga Mindanao nga naga-partner sa aton. So welcome sa aton nga programa. Mapadayong kita mga kuturan sa aton nga pagtuon. Yari kita sige hapon sa chapter 32 entitled sa aton nga pagtuon mga kuturan kanami ni sa aton lang nga pagtulunan, no? Kay pinaagi sa aton pagtulunan na hangpan naton sang Cebu ang dakong gugma sang Dios sa iya mga katawan. So balik kita mga kuturan, no? Sa aton nga pagtuon gasiling nga ang Dios buot hindi buot nga itakpan ang kaluwasan sa mga katawan sa iban nga kadutaan. Gubuot sang Dios nga ang mga katawan sang Israel will become a medium, will become a channel nga ining impluwensya nila magdulong sa kaluwasan sa mga katawan sa ila palibot, just like pala mga kuturan. Hindi buot sang Dios nga taguon sila sa isa ka duog nga hindi sila makitaan. Buot sang Dios ipahayag kung do ano kadako sang gugma niya. Hindi buot sang Dios nga itagaon sila sa isa ka lugar nga hindi sila makitaan. Like for example, isa ka duog galibutan sila sa mga bukid. Hindi na buot sang Dios
Hindi man buot sang Dios nga kaangay siya sa isa ka kandila nga gitago siya sa dalom sang isa ka jar parang ilang kasanag hindi makitaan. Hindi man buot sang Dios nga ang ilang kapawa hindi makitaan sa mismo sa sulod sa ilang panimalay. No? Hindi buot sang Dios nga ining kasanag nga ilang kag ang gugma nga ilang naangkon itaguon nila sa ilang kagalingon. Kay gani nagsiling mga kuturan nga sa balaang sulatan Matthew chapter 5 verse 14 to 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ang balaan nga kasulatan nagapayag sa aton mga kuturan. Si Enoch naton talupang doon, si Enoch naglakat upod sa Dios. Ang iyang kabuhi ni Enoch sa ari sa duta nakit-an sa Dios nga kalamutan. The reason why nga gingkwa sa Dios, Enoch walked with God. Si Noah nakit-an sang Dios nga amo lang siya ang matarong sa iyang sadto nga panag-on. No? Sa sadto nga panag-on, si Noah nagilang ang nakit-an sang Dios nga matarong. Gani si Noah gina-instructionan sang Dios to make an ark, to build an ark in a specified measurement, kag pinaagi sa sini ang kaliwatan sa katawan. Gani mo kuturan makiasiling ko lingko piyo gidya ako ay nakasiguro gid istorya na kon sa aton mga aton nga kalilinte dira sa Balay Silangan, ang aton nga mga reformers o kon mga reformist naton sa Balay Silangan. Kaklase ko da mga 360 every night. Mga 16 17 days na kami subong. 30 days gina nga klase nila, 30 to 31 days. After that may 2 months pagid nga week after week naman nga klase. So kaluyan man ang inyo alagad nanging kabahin sa programa dira. Kag siling ko sa ila. Ako kapiyogid nga ang lulo naton tanan, luwas nga lulo naton si Adan, kag lula naton si iba. Piyo pagid ko nga si Noah aton lulo. Tsakto man? Oo, tsakto gid. Kay si Noah, iya bata si Shem, si Ham, kag si Japet. Di si Shem, si Ham, kag si Japet ay di sa kaliwatan kita ni kung kay sino kita kaliwatan nagagi o kung kay Japet kita o kung kay Ham kita o kung basi dito kita sa kaliwatan ni Ham, no? At least piyo naton nga ang lulo naton si Noah. And then si Abraham, no? Si Abraham nakita man sang Dios nga matarong siya. Kag ginhatag sa kay Abraham ang saad. Ang saad nga sa iya kaliwatan, ang kaliwatan niya manging kaangay sa mga bituon sa kalangitan, ang kadamuon. Ay amo ang ginatag kag ang promesa nga sa iya seed maghalin ang manluluwas. Pagkatapos na makultura, makita naton kung anong impluwensya ni Abraham. No? Anong impluwensya ni Abraham? Kilala si Abraham, nagkadto siya sa Egypt, nakilala siya. Okay? Nagkadto dito siya sa duta sang Sodom, nakilala siya. Ginluwas siya ang mga ginbihag nga mga katawan sang Sodom upod sa iyang hinablos nga si Lot. Nakilala siya kung diin siya nagkadto. Nakilala siya tungod sang iyang pagtuo, sang iyang luwas sa pagtuo, pagka matinumanon sa iyang Diyos. Okay? Here comes naman si Joseph. Kabalo kita kay Joseph. Si Joseph, ginbaligya sang iautod sa mga Ismaelite. Ang mga Ismaelite, ginbaligya naman si Joseph dito sa Egypto. Kagabalo kita makuturan sa istorya, si Joseph na priso. Sang napriso si Joseph, pagkaligad sa mga tinuig, malawig at tinuig, nakagwa siya kag he was installed as the governor, second in command sa Pharaoh sang Egypt. Kag siya nagdumala sang Egypt. Kita nato makuturan ang pagpahayag niya sang pagkamatinon doon. Oh? Kaangay man kay Moses. Kaangay man si Moses. Kabalo kita kung anong kabuhi ni Moses sa dito sa Egypt. Pero ginhanas sa Diyos dito sa kanayakan sa sulod sa 40 ka mga tuig, kag ginpabalik sa Egypt, kag tapos
amo siya nag-lead out sa iyang katawan, gingamit siya sa Ginoo, kag nakita naton kung ano ang kung anong paghana sa iya sa Dios nga nangin mapainubuson siya sa sida nga bagay. Makita naton nga sa pagdumalaya ang isa ka leader nga maminatud-on sa iya mga katawhan o kon sa iya nga ginadumalahan. So amo na makita mo kuturan, nagdisenyo sa nakalain-lain nga tawo para nga mangin huwaran para sa iyang mga katawan nga wala pa nakakilala sa Dios. Just like you and me, mga kuturan, no? Ikaw kag ako, gintangduan kita sang Dios nga mangin amo masini nga aton nga pagtuo hindi naton ini pagtaguon. Ang aton pagkalinuwas aton ini mauptan, mga kuturan, kag ang pagkalinuwas naton magadulong ini sa kaluwasan man sa iban nga tawo. Amo na mga kuturan. So, ining taginipusoon nga dili ba tinuohon nga gingkontrola sang yawa, amo ato ang naghimo sang pamaagi sa mga katawan nga gintago nilang ilang kapawa. How about you, utod? Kamusta kita? Iniblang pagtuo nga ara sa aton gingamit naton ini subong instrumento nga nakadulong kita, nakapakilala kita sa aton nga Ginoo sa mga katawan nga aton ginaserbisyuhan. Na? It might some of us mga empleyado sa gobyerno, some of us mga negosyante, some of us yara siya sa makita naton ara siya sa manubo-nubo nga parte sa aton syudad. But each one of us, mga kuturan, ang iban sa aton may mga kwarta, but each one of us may mga katudaran. Hindi nato paghatag lang sa aton mga pastors, ha? Kay iban abi nato mga kuturan, mas ati mga pastor kay ila na obraya. Hindi mga kuturan. Hindi kita maguna-una sila. Kada isa-isa sa aton gintangduan sa Dios to go, no? To go nga maglakat kita kag magsugid sa mayong balita kundo ano kadako sang gugma sang Dios nga ginhatag sa imo. So ang balaan niya kasulatan nagapahayag sa aton sang duwa ka mga kasuguan. Kasuguan nga hindi ini pwede, wala nagabaylo. Kag ini nga kasuguan eternal. Ginatag ini sa aton nga kasuguan, ang isa provisional kag isa ang isa provisional kag isa man temporal. Kag ini nga kombinant ko nato ng tawon nagapakita sa aton nga mga siguro mas ano na yung kasuguan nga provisional kag temporal man, no? Temporary nga mga kasuguan. Okay? Amo na blang ginamba sa aton o ginatag nato mga kuturan nga ang mga palatukuran nga ginimo sa unang panag-on ginhatag instruction sa kay Moses, pero may mga kasuguan nga nagpadayon. Amo na ginatawag naton nga mga kasuguan tungod sa dakong gugma nga ginatag sang Dios sa iya mga katawan sa pagkasala plus ang nauna naton nga ginikanan dito sa Harden sang Eden na sang nahulog sila mga kuturan, ang Dios naghatag na sa ila sang saad nga ang saad nga luwason sila. Even though ang Dios naghatag sa ila sang cursed sa sala ang ginimo nila, pero ang Dios naghatag sang pasaguli nga kon ining mga katawan, ining mga ginikanan, kita mga kuturan kung magpanimbalik lamang sa aton Ginoo, siya magapatawad sa aton kay amon ang makuturan kami gugmaon kag amo ina kamatinuhon ang aton nga Dios, no? Pinaagi sa pagtuo naton sa aton nga Ginoong Hesus, ginangko naton ang kaluwasan. Ang kaluwasan nato nagdulong ini sang pagkamatinumanon, no? Mga gani dumang ko mga ka 360 lang isa naton ka utod ginagasiling nya may nga kung kita may tanda nga adlaw nga nagpuway, amo na ng aton nga kuana permanente nga marka. Siling ko kon amo gali kon permanente tanin nga marka ang adlaw nga nagpuway, meaning biskan maglapas pa ta, hindi na makuha sa aton. Hindi na makuha. Hindi lang isa kautot, hindi na makuha. Kun amo gali kun ang tanda naton ang nagpuway, kun nagbaylok abi karon, pero sa isa naton kautod nga na-convert into hindi na kumimit lang sa ngalan, na-convert siya sa lain ng mga pagtuwan.
No, nagsimba naman sa adlaw nga Domingo, may tanda pa sa Japong adlaw ng buhay. Ngatiya tuya, sudok angay lang na blabang kuturan sang aton nga ang pagpati sa iban nga one save always save. No, ini nga tanda is temporal. No, mapabakod lang ni isang Ginoo sa aton kon sa pag-abot sa tinion sa pag-close sang provision, masapuan kita nga mga matumanon o kon sa tinion nga magpauway kita sa katulugon sa kamatayon, nasapuan kita nang matutom sa tubang sa aton nga Ginoo, ina siya nangin permanente mo na sa tanda. Pero mga kuturan kon magsikway ka sa bugay sang Dios nga ginatag sa imo, hindi na mangin permanente. Do kaangay lang bala nga nagatong tangay ang Dios sa iyang kamot para luwason kita batok sa kilipdan sa sala, yet ang aton yang himuon ano kita gin imbis na dawon nato ng kamot gauyat kita primero sang uli nangin padlos kita maluwas kita aya sina makuturan, hindi kita maluwas. So gitagaan kita sang saad ka nga man sang mga katawan sang unang panagon halin sa nauna natong ginikanan si aday kag si iba nga ang saad nanungod sa kaluwasan ginhatag sa ila. Nagdulong ini sa ila sang pagka matinumanon. No? Pagka matinumanon kay kun hindi ka matinumanon, meaning nga nanguno ka, ginsikway mo ang kaluwasan nga ginatag sa imo sang Ginoo. No? Ginsikway nimo. So makuturan kilanan ini nga kaluwasan aton huptan. Kay siling gani saad sa kay Abraham, in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Siling sa Genesis chapter 22 verse 18. This promise pointed to Christ. So Abraham understood it. Siling sa Galatians chapter 3 verse 16 and chapter 3 verse 8 and 16. And he trusted in Christ for the forgiveness of sin. No? He trusted in Christ. Si Kristo ang nagatag makuturan sang kasuguan dito sa ang kung natutulog pang domla atong tatlo ka tawo sa tang nagabasa ko motoran na amaze ko sinimo atong sang si Abraham yara sagwa sa iya tent may tatlo ka mga tawo nga nagapanlakaton sa nakit-an niya iya ginagda niya nga kari ka mo sa akon nga kari ka mo kay ako maga offer sa inyo sang tubig iugas sa inyo nga tiil. Tapos mag-a-offer si isang pagkaon, iayawan siyang pagkaon, tinapay, ipalutuan niya. Kag sang ulihi, yadtong isa amo nag-istorya na nungod sang isa ka dumuluong nag-istorya parte sa kay Sarah. Nga si Sarah nagkadlaw. Pero antes sina 10 years before nagambal lang tagaan o kon si Sarah magaangkon sa isa. Si Sarai pa during the time. Si Sarai magaanak sang isa ka bata. Kag ang ilang nga paglaom na dula lagi kay balon na sila nga si Sarai jura ara na sa iya nga nung kumbaga palampas na sa menopause stage. Kay lampas na sa menopause stage wala na gayon sa pagbata. Apang gin-reiterate ang saad sang Dios iya nya antes pa maglabot ang isa ka tuig magabalik ako sining Ginoong yang inistorya ni Abraham magabalik ako kag magapanganak na si Sarah sa isa ka lapsag nga lalaki. Si Sarah pagabati ni Sarah nagkadlaw siya kag sining sa Ginoo nya ang nagkadlaw ang imong nga asawa nga si Sarai ato si Sarah sa unan nakabati sa istorya nagkadlaw siya nya wala ako nagkadlaw naway sa nagkadlaw. Pero ini makutura nakita ko sa naglantaw ko sang dalasahon. Nakita ko ang word nga and the Lord appeared unto Abraham and said, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. Sino nga, this Lord, ginlantaw ko ining Lord nga capital sa mga version sang balaan masulatan sa akon, capital O, capital L, capital O, R, D. So, capital, puros capital. Ginlantaw ko, gusto ko makuturan it. Make sure nga ang ginbutang da Lord. So, ginlantaw ko sa Greek and Hebrew Dictionary, nga ara sa akon man, ari sa akon laptop, ara man sa akon cellphone, ginlantaw ko, ini galing nga Lord. Ang iyan nga meaning is Jehovah. No? Jehovah. Ang Diyos mismo, nga si Jehovah, ang nag-appear sa kay Abraham.
Ang Jehovah ngayon amo man si Ginoong Hesus nga nag-appear sa Param. Si Jehovah man amo nagatag dito sa kasuguan dito kay Moses sa Mount Sinai. Si Jehovah ang nagatag sa ang ginresol ni Jacob. Nakita ko mo ito madamo ang aspeto bla nga nagpahayag. Ang nagistorya sa kay Moses dito sa burning bush. Si Jehovah man. Nakita ko mo kuturan. Ang Jehovah ining Kristo, ining Jesus Christ nga aton ginatuan is the same Jesus Christ, is the same God nga napagkikatipan sa mga patriarka sa una nga panahon makuturan. Nga nag-establish ang iya covenant between sa ila kag sa aton, no? Hindi lang sa ila kundi pati sa aton man kay ang tanan nga katawan, no? Tanan nga katawan gintagaan sang sini nga saan. So makuturang katahom katama sang ginatag sa aton nga pagpanumdom sumbalaan nga sulatan nanungod sang kadako sang gugma sang Dios sa iyang nga mga katawan. O makuturan madamo nga teksto nga payag sa aton nga ang Ginoo ining Jehovah, ining Christ, ining Jesus Christ nga atong gituan is the same Christ, is the same God nga nagpakita sa aton nga mga ancestors makuturan. Ayon sa gisulat sa balaan ng sulatan. So anong gali makuturan na dapat naton imuon? Kay aton huptan ini nga paglaom. No? Aton ini huptan ini nga paglaom kay nagsaad sa aton makuturan. Sili nga balaan nga sulatan. No? Jeremiah chapter 31 verse 33 and 34 nagapayag sa aton. Niya, this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts and write it in their hearts. I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. No? It is a new covenant. A covenant nga ginatag sa unang panag-on sa mga katawan sa Israel and the same covenant nga ginatag man sa aton. Ginatag sa aton nga covenant. Di nga rin isulat ang kasuguan sa Diyos sa tapi-tapi sa aton nga tigipusoon. No? Sa tapi-tapi sa tigipusoon. Gani makuturan siling sa balang sulatan. Psalms chapter 40 verse 8 nagasiling. I delight to do thy will. Oh my God. Thy law is within my heart. Amo ni dapat baton makuturan nga amo ning aton nga response aton nga Ginoo. Magakalipay kita sa paghimo sa iyang kabubuton. Makuturan kay ang aya nga kasuguan yara nasulat sa aton tagipusoon. No? Nasulat sa aton tagipusoon. Kay gani ni Kristo niya, the Father hath not left me alone, for I do always those things that pleased Him. Si Kristo nagambala nga nakakalipay siya nga ginimo iya ang kabubuton sa iyang amay. How about us mga kuturan? No? How about us? Unta nanging kaangay man kita sini. Si Pablo gani nagpresentar sang iyang relasyon sa pagtuo. Pinaagi sa pagbantay sa mga bag-o. Bag-o nga covenant. Bag-o, may bag-o nga covenant. Meaning, atong daan, wala na to. Bag-o na. Okay? Kaya siya nagsiling, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Though we didn't make void the law through faith, God forbid. Yeah, we establish the law. We establish the law. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, it could not justify man, because in his sinful nature, he could not keep the law. Sinful nature na tumakutura, hindi kita ka bantay sa kasuguan. Apang panginwalaon bala kasuguan, di nga, God forbid. Kaya ano pa kina? We establish the law. Aton pa mga kuturan, ginambali, pabakuron ang kasuguan. Ang instruction sa Diyos aton, pabakuron, hindi panginwalaon. Makuturan sino nadlok sa kasuguan now. Atong
mga nagabantay sa kasuguan o kung mga wala nagabantay sa kasuguan. Ha? Natutulo pang doon, gindala ko na mga kuturan sa jail. Samto nagahatag ko to sang aton nga RSPC, Regional Service Provider sa aton mga jail. Kabalaan ko, sino nahadlok sa kasuguan? Atong mga wala nagabantay sa kasuguan o atong nahadlok sa kasuguan? Nya atong mga wala nagabantay. Kaya nga, sila nga wala nagabantay sa kasuguan, anong matabo? Pagkabati pala nila si Rin sang patrol car, gadinalaga na. Pag may siling, may aswang. Aswang na panawag nila sa pulis mo. May aswang. Pagkabati, manigsingit, aswang, dinalaga na yun. Biska wala pa na. Utoy-tuya mo na sa kadlaw si Bad. Singit, joke-joke. Siling si Bad, tinggaan mo karon ulong pag joke-joke mo. No? Kaya nahadlok sila mismo, kaya sila mismo nagbayular sang mga kasuguan. So, mga kuturan, kalipayan naton ang dakong gugma ginatag sa aton sa Dios. O pinaagi gali sa pagkamatinumanon. Dakong handom sang kaway nga iliwas sa kita. Ilihis yang aton dalan, hindi iya buot nga kita nga mga katawan magtalupangot sa dakong gugma. Makuturan kung wala ka bala naglapas sa kasuguan sang Dios, ang kasuguan sang Dios yara sa gibutron, wala ka ginahandlok. Bisan ano pa nagkakatabo, wala kay nadlok, wala ka man kapaminsan nag-violate mo. Bisan sa layin na nato sa Pilipinas ha. Kung wala ka man nag-violate, wala gid sa problema. Okay? So aton makuturan pasalamatan ina. Sabti kita magdako makuturan aton nan gina pasalamatan si Tadisi Brian Maha. Good afternoon sa imo. Nagkasalamat sa pagpakigbahin sa aton nga programa. And then may harap kita diri sa Piak, si Pastor Roger Dilaper. God bless sa imo man nga ministry, Pastor. Salamat sa pagpakigbahin sa aton nga programa. Kindly mga kuturan, kindly share sa aton nga programa sa sining hapon. Programa naton sa Dali aton pag-istoryahan. Sa pagtakop mga kuturan, ginagdata ka mo sa pangabuyo. Labing balaan, halang doon naman ni Diyos. Salamat sa dakong gugma nga amon ang kong garon. Salamat sa imong pagdait. Salamat sa kaalam. Himua kami o Diyos nga instrumento sa imong kaluoy. Ako nagahinyo sa imo, ikaw magpakamayo sa sining mga katawan nga nagapamati sang imo mga pulong. Salamat sa gugma, pamayo ining ruglagan ang amon mga administrators kag ang tanan nga nanging kabahin sa kuswagad sa sining bulaton sa pagduso sa mga balita. Salamat o Dios, ini tanang gininyo na mga bato na imong kaluoy nang punamon ini. Pinagi sa bugtong anak sa Jesus ang person ng luwas.